Our devotion for today, the Great Provider. Scripture reading, Exodus chapter 23, verse 22 through 28, and our key verse, Matthew chapter 14, verse 31. Nagsasalita dito, Panginoong Jesus, "And immediately Jesus stretched forth his hand and caught him and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt?" So, alam ho natin na ang Diyos ay hindi committed na tugunan lahat ng iyong kagustuhan, but God is committed na tugunan lahat ng iyong pangangailangan. So, the problem is, may mga ilang bagay na siya nakakaapekto kung bakit hindi matugunan ng iyong mga pangangailangan. So, first of that is disobedience. Pag ikaw ay sumuway sa Diyos, you need to understand na meron niyang consequences. Yes, there are consequences because most of the time, akala natin pag tayo sumuway sa Diyos, ay walang magiging bunga yun sa atin. But, anumang inasik natin, aanihin natin. So, there are consequences pag tayo ay sumuway sa Diyos, sa ating mga maling kapasyahan, sa ating mga maling hakbang. So, napakahalaga na ma-realize mo na pag sumuway ka sa Diyos, mayroong consequence yan na ang iyong pangangailangan ay hindi magkakaroon ng katugunan. So the best thing to do is ikaw ay bumalik sa Panginoon, hanapin mo ang kanyang kapatawaran, at ibabalik ng Diyos yung kagalakan ng fellowship mo sa Kanya at may enjoy mo ang buhay na sumusunod sa Panginoon. And then second is doubt. Pag nagduda ka sa Diyos, yan ay nagpapakita na mahina ang iyong pananampalataya sa Kanyang kakayahan na Siya ang tutugon sa iyong mga pangangailangan. So, pag hindi ka nagtiwala sa Diyos, tinatanggal mo ang plano niya sa iyong buhay. And it is a great mistake na tayo ay magduda sa Diyos. Given na siya ay great provider natin, given na siya ay very proven sa buhay natin bilang isang mananampalataya. And then third thing is manipulation. No? Pag minanipulate natin yung mga circumstances natin, yung mga ginagawa natin na masinusunod natin, yung sarili nating paraan upang matugunan yung ating pangangailangan, diyan tayo nagkakaroon ng problema. Diyan naaapektuhan yung ating pananampalataya at yung ating spiritual life. So, pag sinubukan mong matugunan ng iyong pangangailangan sa paraan mo, hindi ka humingi ng gabay ng Diyos, hindi ka humingi ng direksyon ng Panginoon, then maapektuhan yung provision ng Diyos sa iyong pangangailangan. And then, wrong motivation. Pag ang iyong motivation ay pang makasarili at hindi sentro sa Diyos, makikita mo sa iyong buhay na ang provision ng Panginoon ay merong hadlang, merong kabigatan. So, napakahalaga na makita mo na mas mag-focus ka sa Diyos upang matanggap mo yung kanyang blessings na i-design at nais ibigay sa iyong buhay ayon sa kanyang kalooban. And then last thing is ignoring responsibility. No, pag pinabayaan mo yung mga responsibilidad na ibinigay sa iyo ng Diyos, halimbawa sa pamilya, sa trabaho, kaya sa church, or whatever responsibilities na binigay sa iyo ng Diyos, pag yan ay iyong pinabayaan, dun din naapektuhan yung iyong provision mula sa Diyos. At the same time, bumabagsak yung fellowship mo sa Panginoon at nag-struggle ka rin spiritually. So, napakahalaga na makita mo na ang Diyos ang dapat mong sundin, ang Diyos ang dapat mong pagkatiwalaan sa lahat ng iyong mga circumstances, ang direksyon ng Diyos ang kailangan mong panghawakan sa iyong buhay, siya ang unahin mo, no? At ang lagi mong maging motibasyon ay para sa kanyang kaluwalhatian, sa kanyang kapurihan, at kung ano man yung responsibility or task na ibinigay sa iyo ng Diyos, ay sundin mo siya at gawin mo yun faithfully at para sa kanyang kapurihan. So, hayaan mo na ang Diyos ang iyong maging provider at siya ang bahalang magtugon lahat ng iyong pangangailangan. Let us pray. Dakilang Diyos, linisin niyo po nawa ako sa lahat ng pagsuway, pagduda, sa lahat ng aking manipulation, sa aking mga circumstances, and Lord, sa mga maling motibo, O Diyos. At nawa, Ikaw lamang ang maging provider ko at patuloy kong panghawakan. Itong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.